Alright, for today's video is gusto kong gayahin ang mga Indiano dito sa Davao City, kung saan naglalakad lang sila sa Davao City kapag ka sila pupunta sa Davao City Coastal Road. Bali, ang video na to is maipapakita ko sa inyo yung mga madadaanan ho natin. Sinearch ko kasi sa Wikipedia, no? Ginugil ho natin at tinanong natin, no, kung okay lang ba na maglakad ng 30 minutes walk bago matulog. No, so siyempre ano na tayo, bali healthy lifestyle tayo. Hindi na tayo pa bata, no? So pwede tayo magkaroon ng stroke, heart attack, mga ganyan, no? Di ko alam, no? High blood o ano ba yung mga ano dyan. Basta heart attack and diabetes pwede, no? Kasi ang lakas natin kumain ng kanin, lalo kapag masarap yung ulam, example gulay, ganyan, may sabaw. Dami kumakain na kanin yan, no? Bali ginagawa ko yung mga sarsa, ganyan, sa sabaw. Tapos yan, daming kanin na makakain. Share ko lang naman to, ha. Oo. So ano bang kinalaman sa Davao City? Siyempre meron. Kasi nga habang maglalakad tayo ngayon dito, mula tayo sa City Hall, ha, sa may San Pedro Square, sa may City Hall of Davao, papunta tayo ng Davao City Coastal Road. Yun. So dito maglalakad-lakad. Basta 30 minutes yung ano natin, aabotin ng ating video. So yun lang, bali nakikita ko kasi ang dami ko sa mga namataan ng mga Indiano or mga Indian nationals na naglalakad lang sila from here sa downtown sa Davao City papuntang Davao City Coastal Road para magtatambay, papahangin. 'Di ba napapansin ho ninyo, kung na-observe ho ninyo, ang mga Indiano ay napaka-lean, 'di ba? Very lean ho yung katawan nila, walang masyadong obese, walang mataba. Oo, nakakatuwa sila. So yun po yung gagawin natin, ang maglakad, no? Gayahin natin sila. So kaya naman siguro. At saka yun na nga, ang ganda ng lugar sa Davao City. Time check tayo dito, ha. It's alauna, alas 12. Tingnan natin, ha. Yan, so it's 12:32 ng gabi. Bali ang mangyari nito is yun na nga, maglalakad tayo all the way to at least sa Ecoland, ano lang, terminal na lang siguro, bus terminal. Basta punta tayo ng Coastal Road, doon tayo papahangin bago matulog. So yun po yung gagawin natin. Kasi nga dami kong nakain kanin kanina. Ang ulam ay pritong isda. Sarap nun, pritong isda. Tapos yung sili, tsaka tawag nito, sili. Tapos yung tawag nito, tuyo at vinegar. Yan. Partida, hindi pa yung kalamansi. So napadami ng kanin. So yun na nga, ano bang connect sa ating mga Davao, ating content as Galada Explorer. So yun na nga, parte natin paggagala. Maglalakad-lakad tayo sa kalye, no? Featuring Davao City, syempre kasi safe ang Davao City, di ba? Kahit madaling araw, kahit midnight. So hindi tayo takot na maglakad mag-isa, hindi tayo takot na maghawak ng cellphone na mamahalin, oo, na baka hablutin, kasi walang ganun dito. Pero syempre it doesn't mean na safe ang Davao City. Ano pa rin tayo, napakumpiyansa na lang. Ingat din pag may time, oo, di ba? Kasi nga mali natin, meron pa lang mga taga, alam nyo na, no, taga mga pakawala ng alam niyo na, no, yung mga detract, gustong sumira sa imahe ng Davao City. So baka sila ay pupunta ng Davao tapos yun, manghablot para magkaroon ng mataas na crime rates or crime incidents sa Davao City. Okay, so lakad lang tayo dito. Time check tayo, ha, ulit. Alas 12. 12:34. So 30 minutes at least na lakad. Ewan ko lang kung ilang minuto makakarating tayong bus terminal ng Ecoland. Di ba? Parang tansya, parang pakiramdam ko kasi parang masarap. Tsaka ito, nakasapatos na ako, di ba? Naka-ready yan. So bawala ang tamad kasi grabe yung mga habit ho ng inyong abang lingkod na si Galada Explorer. O pagkatapos kumain, nakahilata, nakaano sa couch, yung ganun na buhay. So dito tayo sa City Hall, daanan natin to, syempre parang side trip kumbaga ba. Oo. So Chinese New Year 2026, Year of the Horse. Galing, no? Sa nakakatuwa, dami kong busog. So dati kasi parang iniisip ko na kapag daw naglalakad, I mean hindi pwede maglakad pagkatapos kumain kasi magkaka-appendix daw. Pero wala namang ganun, hindi naman pala tunay. Nice.
So 2026, year of the horse. Meron tayo dito. Ano ba yung ano natin? Tingnan natin na kung ano yung zodiac sign natin or saan tayo belong. Ano bang year of the Pero siyempre sikreto ko yan kung ano yun. Ito ayun, sorry. So we have okay, yung aking karakter, yung ating characters ay gentle, diplomatic, compassionate, career, creative ideas, gain recognition, and reward over time. Yun ang ano natin ha, characteristics ko para to. Dito tayo, pinanganak tayo dito. So, somewhere. So, yung aking characters yung ulit ko, ako daw ay gentle. I don't know kung tunay ba yan. Diplomatic din daw ako. Iwan ko kung totoo ba. Compassionate. What do you think? Compassionate ba ako? Sa mga nakapanood sa akin dyan, no? For 3 years na sumubaybay sa akin, no? Am I gentle? Am I diplomatic? Am I compassionate? Career naman, so napaka-creative ideas which is gaining recognition and reward over time. Actually, marami akong na-receive na mga award, no? And recognition sa aking pinagtrabahuan for 13 years or 15 years yata, ganyan. Di ba? Ang tagal, no? So, yung trabaho ko na yon, yun yung nag-i-impart sa akin or yung nag-aambag sa akin ng aking pagiging Galada Explorer ngayon. So, gusto kong i-career yung ano, kumbaga parang gusto kong i-full time yung pagiging gala, no? Dati kasi yung gala ko yung nagiging ano, so parang side trip lang. For example, meron akong Saturday, Sunday na vacant day. So hindi ko siya, imbis na magtrabaho, ginala ko na lang siya. So yun. Minsan naman yung aking mga tasks and projects, ginagawa ko siya as soon as possible para yung ano, yung free day ko, igagala ko na, ganun. Okay, so let's go to love. Wait lang, so dito tayo overtime, no? So overtime ako talaga, na-promote talaga ako as manager. So sa mga nakakaalam dyan, kita paano, no? Naging manager ako bago ako tuluyang nag-resign. Your diplomacy ensures smooth progress and professional harmony. Love, harmonious and compassionate energy deepens emotion bonds. Relationships grow stronger and more fulfilling. Health, emotional well-being brings overall health benefits. Relaxation and self-care enhance vitality and inner peace. So I have the lucky color, red, pink, or purple. So I think mas better sa akin yung red, no? Kasi gusto ko may birong business. So business is red, no? Perfect siya pang ano talaga. Pang catch ng lucky. Lucky number, I have 3, 4, and 6. So far wala dyan yung aking favorite number. Okay, so yun na. We're done. So tuloy tayo, time check tayo. It's 12:38. Yan o. Wait, anong oras pa tayo kanina nagsimula? Nako, nakalimutan natin. Pero andyan yan sa ano, no, pinakaunang video. Gagi. Kasi ang sabi doon sa mga doktor sa Facebook, ewan ko lang kung kayo ba ay nakakapanood ng mga ganong video, no? Na yung mga video na ganon nga, bali 30 minutes brisk walking. Ano ba ibig sabihin nun, no? Brisk walking. So 30 minutes, so sabihin na lang natin na 12:39 na ngayon, yun na 12:39. Tapos 12:39, tapos nasa 8 minutes na yung ano natin video. So ibig sabihin 12:30, ganun na lang, no? So naglakad tayo ng 12:30. Yan ang ano dito, screenshot. Alright. So naglakad tayo ng 12:30. So ibig sabihin matapos tayo maglakad, makakarating tayo ng ano, ng Ecoland bus terminal ay mga around 1 AM. So dito tayo ngayon, mabaho siya kasi parang ano sila yung septic tank. So ito ha, so we are leaving City Hall. Tika lang, napakita ko na ba siya City Hall natin? Para hindi pa, no? Meron siyang palamuti kasi ngayon, meron siyang design decorations. Grabe, sarap na, no? Ako hinihingal na. Pero gusto ko to, parang ang hingal ba ay ibig sabihin yan, ano ka, parang yung iyong lungs tsaka heart parang na handa dito, na-exercise na ba, ganyan, no? So yun, no? Yung City Hall natin na ganda, baka nag-failure, baga ano, yan, di ba ganda niyan. Alright, so yan, ganda ng City Hall namin talaga, no? Uy, ano yan, century old na yan, ha? By March 16, 2026, it's 100-year-old. Yung ano namin dito, Yami City Hall. So that's trivia lang. Okay, so patuloy pa rin tayo sa dito, paglalakad, paglalakbay. Oo, syempre pakita ko sa inyo
ito yung ebidensya natin, proof of purchase, no? Ito yung resibo natin na ang Davao City is indeed safest, one of the safe city. Basta ano siya, number 2 daw eh. Hindi ko pa nakita yung article ha, kung asan banda. Basta landed in second place in Philippines as safest city. Yun na, for example, di ba? Withdraw lang anywhere, somewhere, anytime. So safe sa Davao in fairness talaga. Basta mga nakalimot, basta trip ka lang ha, just in case ba may mga hindi nakakaalam. Alam nyo ba na one time, no, once upon a time, merong Chinese na kinidnap, from Manila. Ngayon ang parang 4 na tao, 5 katao yata yung yung nagkidnap sa kanya, yung sinakay siya ng van, or SUV ba yun, sakay siya noon, Lowland, dila sa Davao City. Kumbaga Chinese siya, no? So 10 million yata yung hinihinging ransom money, ganun. So ang sabi nung biktima na sige, magbibigay siya, no? Walang kuskus balungos, pero ang problema, wala siyang ibang mapuntahan, walang ibang bangko na pwede siya makapag-withdraw kundi sa Davao City. So ang ginawa nila ng mga kidnapper, so from Manila, biyahe sila by land. Di ba? Yun, tas dito sa Davao, yun pala, set up pala yun, like trap. Pwede naman siguro mag-withdraw yung Chinese kahit saang bangko sa Pilipinas, pero talagang sinadya niya sa Davao City kasi alam niya sa Davao City talaga well trained ang mga kapulisan dito para sa mga ganyang senaryo, sa mga ganyang crisis, or ano ba tawag dyan, basta sa ganyang senaryo, no, or mga ganyang problema. So expert ang Davao City kapulisan dati sa time niya ni Duterte, sa time ni Bato, ganyan. Kasi ngayon ang kapulisan sa Davao City, yung mga head, as far as I know, tauhan na ng admin ni Bongbong Marcos. Well, yan na nga, bali, yan, patay lahat. Di ba? Dali sila talagang napaka wrong move talaga yun. Naisahan sila ng Chinese. Dito ba naman sila dinala sa Davao City? Dito sa Davao City talagang may kalalagyan talaga dito, mga snatcher, mga pusher. Okay, hiningan lang ako. Mas maganda to. Wait lang, meron ngayon? Kailan ba ang Chinese New Year? 12, di ba? Or 17. Kasi parang yata ngayon, parang ang daming mga nagliligpitan ng mga ukay-ukay. Today is Tuesday. Tama, Tuesday. So, ba't parang ang dami yata mga truck na nagliligpit ng mga ukay-ukay? Ibig sabihin may mga display kanina somewhere sa San Pedro Street. Okay, lakad lang tayo ha, kasi ang natin dito is target ay ang Ecoland Bus Terminal. Doon tayo mag stop ng pagbablog at paglalakad. So di ko alam meron, okay. For example, ang dami niya, no? Ilang bundle, nagla-live din sila. Okay, lakitan shopping mall pala. Ang ganda kaya ng angkalye namin na to dito, walang kuryente, di ba? Hindi man mga moderno, hindi man makabago ang mga establishment sa lugar, pero malinis, walang kuryente. Mexico. Underground cabling system. May mga homeless dito sa Davao City. Oo, may kita natin dito sa mga alley, gaya nito na lang sila, nakahiga, diyan natutulog. Pero pag araw, nawawala sila. Di ko alam kung asan sila nagpupunta sa araw. Baka nanlilimo, nanghingi, nanlimos, ganyan, no? Bigar sila pag araw. Di ko alam. Kasi sa totoo lang, ang Davao City, wala akong masyadong nakikita ditong mga kiyak-kiyaping barya. Walang gano'n, no? So walang dito, walang nanghihingi na kiyak-kiyaping barya. Gaya sa Manila ba na kapag di ka nagbigay ng kahit barya, parang babatuhin ka. Alam niyo yung ganon? Parang babatuhin ka, na sasaktan o ano pa man, di ba? Parang mahaharas ka sa mga mga nanlilimos, makililimos, bigar. Ano ba sa Tagalog ang bigar? Manlimusay sa Bisaya, sa
Tagalog ay pulubi. Pulubi ba? No, so walang ganun dito, hindi ko masyado napapansin. Meron naman badyaw. Badyaw kasi ano yan eh, universal. Universal. Nationwide, ganyan trabaho nila. Pero dito sa Davao City, minimal lang din ang badyaw na nanghihingi. Pero meron na, di ko sinabing wala. Pero kukunti lang talaga. So, kasi ang mga badyaw dito naglalako, nagtitinda ng mga sapatos, ukay-ukay, damit, mga jewelry, no? Perlas. Yan yung mga ginagawa ng mga badyaw natin sa Davao, namin sa Davao. So sana okay to, no, yung ating ginagawa. Kasi nga tinanong ko naman si Wikipedia talaga kung is it okay to have a walk at least 30 minutes before bed or going to bed. So yun, generally okay daw talaga. San Pedro pa rin tayo ha. Di ko alam kung gaano kahaba ang distansya nitong si San Pedro Street kasi underground cabling system. I-estimate na lang natin. Sige, try kong mag-estimate ha. Siguro na sa mga 2 kilometers. Yeah, pwede 2 kilometers. Or 1.5 pala, 1.5 kilometers ang haba. So, anong meron? Anong problema, Ano bang connect or anong significant? Oo. Ano meron kung bakit kailangan alamin o tukuyin yung haba taas nitong si San Pedro Street? Kasi nga underground cabling system. Oo. So, ibig sabihin ganyan kalagaling ang Davao City. Kaya nilang magbaon ng mga kuryente. 'Di ba? Sa mga pangunahing kalsada. Hindi yung yung napakalit lang na portion. So talagang pang siya, mahaba. So nasa mahigit 1 kilometro. And hindi lang isang kalye meron So we have 3, at least tatlong kalye ang underground cabling system. So buong kalye ng CM Recto at nasa mga 95% naman sa San Pedro Street. Bakit ko sinabi na 95% tayo itong San Pedro Street? Kasi may doon sa may portion sa may Davao City Police Office, Region 11, Regional Office. Siya, wala pang hindi pa naibound ang mga kuryente. So, 95%. Or sabi natin 97%. Then sa may Ramon Magsaysay Avenue or also known as Uyanggurin, yun naman ay nasa mga 60 to 70% pa lang ang underground cabling system. So may mga portion pa talaga na hindi pa naibaon. Maganda yan, Demorvi. Mura, malinis. Ang problema nga lang ay kumbaga hindi ka na pwede magreklamo. Kunyari sira yung CR, ganyan. May mga ganyang mga kaso lang naman. Hindi siya, kulang sa customer service, pero maganda ang kailang mga unit, mga kwarto. So hindi ka nalugi sa 200, 300. Wala lang, share ko lang. May mga mga review, ang dami. Kasi parte kasi yan ng content as Galada Explorer. So dito na natapos ang ating San Pedro Street. Dito hindi ka pwedeng basta-basta tatawid na lang. Kasi maliban sa delikado at babunggo ka, ay magmumulta ka, mag-walking ka talaga dito. Implemented ang batas namin sa Davao City. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Basta paglalakad-lakad. Gali ako sa trabaho, gali ako sa duty. May trabaho ako. Meron akong trabaho, baka sabihin ng iba dyan, sana all pagala-gala na lang. Meron din naman. I mean, ito yung trabaho na to, lang din to, hindi to siya pang matagalan. Ngayon lang din to for the meantime. Kasi kailangan ko siyang trabahuin, kailangan ko siya patutukan. Kaya pansin nyo, diba, dati ako nag-upload ng hindi bababa sa 5 video araw-araw, pero this time minsan wala. So ito na yung Bangkiruhan Public Market, diretso. Dito pala tayo dapat. Kasi daanan natin yung mga flower shop, Rotasan, tas Bangkiruhan, yan. Para medyo mas mahaba yung video.
Oh, nasa 20 minutes na tayo. 20 minutes. So 10 minutes na lang yung ating lalakadin. Ano mga na-observe nyo? Anong napansin nyo dyan, ha? Yan, basura, oh. So yung basura dito talagang nakapile. Kasi mamaya di ko alam kung anong oras. Kasi bawat lugar may mga oras talaga schedule ng pagkuha ng basura. Tsaka bawal ka maglagay ng basura na matagal pa yung kuha, yung collecting ng garbage. For example, sa lugar namin kinokolekta ng garbage truck ang basura during 7 PM. So, ibig sabihin, alas 6 pa lang, alas 6 ng gabi, pwede ka na maglagay ng mga basura doon sa collecting area o collection area or doon sa garbage piling area. Yan. Para kasi kukolektahin na yan. So ibig sabihin, hindi ka pwede maglagay ng 5.9, 5.50, 5.40 kasi may multa. Hindi lang multa, kulong eh. Pagkakaalam ko may kulong. Tapos sa naman, kunyari nakuha na yung basura, wala nang nakapile ng mga basura. Ibig sabihin yan, tapos ang nagkolekta ang garbage truck. Ngayon, nahuli ka. So gagawin mo, isuli mo, iuwi mo ulit yung basura at antay ka na lang bukas, ganun. Bukas ulit. Ganyan dito sa Davao City. Okay, so parang nag-improve yung natin, yung breathing, yung lung power, hangin, no? Kasi nga lang, syempre, no, hindi ganyan kalinis yung hangin. Hindi nga ganun kalinis yung hangin kasi may mga sasakyan. Metro City tayo, Metro Davao, Metropolitan. Hindi natutulog ang syudad. Yun, oh. 'Di ba pag naglalakad ka, hindi ka yata pwedeng mag-jogging, maglalakad-lakad, mag-workout na may nag-yosi, no? May yosi. Nakasakip ng dibdib. So yung sinundan natin yung grupo na yon, marami sila, no? Sila mga 7, 6 katao. So meron doon nag-yosi. Oo, may isa nag-yosi pero tinago niya na sa kamay, ganyan, no? Kasi alam niya, aware siya na hinuhuli dito. May huli, may multa, pero ginawa niya, nag-yosi pa din, no? Baga hanggat hindi siya makita ng mga nanguhuli, yosi pa rin. Ganyan talaga yan. Kaya nga may batas, di ba? That's why na mayroong implementing rules, mayroong mga rules and regulations, mayroong mga city ordinances para yun yung magiging pang disiplina sa mga tao. Ayun ang nag-yosi. Siyempre hindi ko na siya pinisitahin kasi ako'y pass by lang din naman. Tsaka baka hindi niya taga rito, panigurado, parang dayo lang siguro yun. Iwan ko kasi parang iba yung asta nila. Alam, sa totoo lang, iba naman tayong mga taga Davao, ha. Alam natin kung sino yung dayo, no? Yung Galawan. Anyway, lakad pa rin tayo dito, ha. Time check tayo. Alas 12:55. So 5 minutes to go. Mag-aalauna na, no? So doon na magsa-stop yung paglalakad natin. Ibig sabihin, achieve na natin yung 30 minutes walk. So ibig sabihin, hindi na tayo aabot pa ng Ecoland Bus Terminal or Coastal Road. Akala ko kasi kaya natin na makaabot doon. Galing, nakakatuwa, no? Naka-proud din pala sa sarili na kahit yung ganitong achievement. Achievement, di ba? Achievement yun eh. Kasi sa totoo lang, sobrang busog ko talaga, dapat matulog na lang. Di ba? Pero dahil nga sa yung edad natin, pataasan ng pataas, tako pa rin sa kanin. So, at least man lang, mababurn natin yung fats. Yung carbs. Siyempre, carbs, sugar. Tapos gabi na. Wala ka nang tatrabaho. Wala ka nang trabaho, di ba? Di ka na magtatrabaho, di ka na magbabarat ng buto. So at least mababurn yung mga calories
mga carbs, ano ba, na naman, mga sugar. Ito yung public market ng Bangkirohan. So dahan-dahan, unti-unti na, no, nasisimula na silang mag set up ng kanilang mga paninda. Okay, 12:56 time check. So we still have 4 minutes to go para makakumpleto ang 30 minutes walk. Ayan, meron tayong bagong public market dito na building, pero private kasi ito dito, no? Meron Bangkirohan public market doon sa unahan, likod, pero konti lang, maliit lang. Mas marami dito private. Ito private kasi ito dito, oh, di ba? Parang gusto ko tuloy magpa-massage. Show me more. Oh, yan, pipino, sayote, talong, ampalaya, sari-sari, gulay. Sarap yan. Kaso ay, hindi naman tayo ganyan ka-expert magluto. Kaya prito, adobo, paksiw. 12:57, 30 minutes to go or 3 minutes left para mag-alao na. Sasa na ba tayo? O, dito pa rin, Mercury Drug, Bangkirohan Public Market. Grabe, ang sarap sa pakiramdam makapaglakad. O, di ba? Grabe, ang ganda ng ano natin, ideya. Napaka-creative ko talaga kasi ano no, isang bato, dalawang ibon. Two birds in a stone, in one stone. In one stone. So ano ba sabihin nun? Eto, ako'y nakapag-exercise na, nakapag-walking, nakapaglakad, nakapag-burn ng calories, carbs. And at the same time ay naisama ko kayo mag-tour sa Davao City. Diba? Ganda kaya? Oh. Diba? Alright. Parang gusto ko pa massage tuloy. Kahit likod lang, no? Back massage. Magkano ba back massage? 100. Mahal ba yun? Mura. Okay. Na, galing, nakakatuwa. Basta ko to. Ayos. Tama lang ba? Okay lang ba na mag-ano pa massage habang galing sa lakad? Oo, galing sa walking. Sa kabila pala, Quirino, ito ay Quirino Avenue, ha. Isa to sa pinaka-traffic na kalye kasi tad-tad siya ng intersections, crossings, at lahat ng crossings, intersection ay mga traffic lights. Hiningal ako at pinagpawisan. So good job sa akin yun. So try natin mag-ano, tanong kay Google. Go! Tingnan natin kung masagot niya tayo. Ayun, tinanong natin, ha. Sabi ko kay sabi ko okay lang ba na magpa-back massage right after maglakad ng 30 minutes? Sabi niya, yes, it is generally safe and often beneficial to have a back massage immediately or shortly after 30 minutes of walking. Walking is considered low to moderate intensity exercise, which means your muscles are not usually subjected to the severe micro tears caused by high intensity training or heavy lifting. A post-walk massage can help improve circulation, reduce muscle tightness, and promote relaxation. Key considerations for a post-walk massage.
Wait lang, huwag tayo pala, ano, kahinto tayo, wala na. Palpak na yung ano natin, paglalakad. Huminto. Bawal ang magtinda dire sa overpass o bawal ilabay o ibilin ang mga basura. Pero if you're going to look at that, oh, 'di ba? Ano yung mga natitinda diyan? So hindi enough yung verb ano lang ha, written, dapat talaga actual. Oo. Example ha, Iloilo City nakatuwa, nakahanga sila. Kasi meron talagang taga City Hall, sanitary naman 'yon. Sanitation yung mga nagtitinda talagang yung mga mga kape, yung mga sidewalk vendors talagang may nakaantabay talaga lagi na nagpapaalala, oy, suot mo face mask, oy, hairnet, apron, ganyan. Anyway, so we're done, no? So thank you sa pagsama kahit paano ay na-tour ko kayo dito. That would be all. Thank you for watching and bye bye. Ingat.